Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang lahat ay pinagkakaloob niya. Subalit hindi lahat ng mga anak niya sa bawat nakakamtan ay nasisiyahan, nakapagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya. Nagmimithing kilalanin siya, tanggapin at madama pa. Halina kayo mga mahal ko. Hindi madaling magbago, hindi madaling magpakabuti. Subalit ang pinakamahalaga para maabot mo at maganap ang ikay magbago, magkatakot kasama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang araw ng linggo ay pamamahinga para sa mga anak ng Ama na sinasabi ng banal na aklat, magpahinga. Subalit sa mga lingkod ng Ama, walang araw ng linggo na natatawag na pahinga, sapagkat ang pahinga ay sa tao. Subalit sa Espiritu ng Ama, walang pahinga. Bawat segundo, gagawa't gaganap siya sa ibabaw ng mundo. Buhay bang Ama? Maraming tawang mapaghanap, nagpapapansin, nagpapakilala, nagpapadama. Subalit, ang Ama na nagpapakilala, nagpapadama, at patuloy na nagkakalinga, kumakalinga, nagmamahal, ilan kaya ang tuwirang makakakilala sa Kanya? Marami ang nagtatampo sa kapwa, naghahanap ng kalinga sa kapwa, subalit hindi madama yung pagmamahal ng Ama. Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung mimithiin lang ng taong makilalang lubos siya, mawawala ang ganang ugali na pagkatao, damdaming pagkatao, isip pagkatao, pananaig na pagkatao, kundi ang mangingibabaw, mananaigay ang espiritu niya. Marami ang tao na, ano kaya, ba't kaya di ako naalala, ba't kaya, ano kaya ang ginagawa, ba't di kaya ako nasagot, ba't kaya hindi ako sinasagot, subalit, hindi nababatid at hindi inaalam, ano nga ba ang dahilan? Kung minsan, sarili mong anak, sarili mong kapatid, sarili mong asawa, sarili mong kaibigan, hindi ka maunawaan, yan ang marami sa sanlibutan. Subalit ang Ama, lahat ng anak niya, inuunawa niya. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag umiral ang pagkatao ng tao, sino nga kaya makikipagtotoo sa Ama? Kaya't kapag nangibabaw ang pagkatao ng tao, sino nga kaya ang paghaharian niya? Kaya ibinaba ang Espiritu Santo upang mapagharian ang makakadamat, makakakilala sa Ama. At sa mga nakadamat, nakakilala sa Kanya, ilan kaya ang ipaglalaban siya? Ilan kaya ang makikipagtotoo na hindi aayon sa mali ng tao, na hindi kukomporme sa ginagawang pangtao, kundi sa tuwina'y aayon kukomporme sa gawa ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sadyang kung mahina ang espiritu mo, hindi mo magagawang magpakatotoo. Sadyang kung kalahati lang ang isinuko mo, hindi mo magagawang maging tapat sa Ama. Iyan ang pangunahing dapat matutunan ng tao. Ang kabuuan, ibahagi mo, isuko, buong buhay sa Kanya. Upang siyang mangiuna, siyang maghari, at mangibabaw kanino man. Kay sarap sa piling ng Espiritu Santo. Subalit ilan kaya ang magsusumigaw na sasambitin, masarap sa piling ng Diyos na buhay. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya.
walang mali, walang kupas nun ngayon at kailanman. Ang tao, kapag higit mong pinahalagahan ang sarili mo, mawawala ang pagnanasa mo sa kabanalan na dulot ng Ama sa iyo. Yan ang pawang katotohanan. Inyong pong subukan. Inyong suriin ang sarili nyo. Kapag pinahigit mo ang sarili mong damdamin at kaisipan, matatalo ang banal, mananalo ang sanlibutan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, sumayin nyo ang kapayapaan. Nagkaramaniyahanan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Marami na ang nakaharap, marami na ang dumulog, marami na ang nagsabi. Sa lahat ng problema, iba't iba ang problema, kung ano-anong problema. At marami na rin ang nagsasabi na, masaya ako kasi pinansin ako ng kapatid ko, binati ako ng asawa ko, mahal ako ng anak ko. Pasubali ng Espiritu, anak, suriin mo ang mga tinura ng mga kapatid mo, taong-tao. Sapagkat, bakit gayon? Ibig sabihin, masaya lang siya nang binati siya ng anak niya, minahal siya ng anak niya, naunawaan siya ng asawa niya, nagkasundo silang mag-asawa, nagkasundo silang magkapatid. Yaon lang baga ang kasiyasiya sa tao? Kung tuwirang ako'y kilala ng tao, anak, lagi at sa tuwi na itong maririnig, purihin ang Ama. Salamat sa Ama. Nagkasundo rin kami ng aking kapatid. Nagkasundo rin kami ng aking asawa. Nagkasundo rin kami ng aking anak. Pinagpala rin ng aking anak. Salamat, nagkaunawan din kami. Salamat, naalala niya ako. Salamat sa patnubay ng Ama. Ang mahal, kaya maraming damdamin ang namamatay dahil sa paghanap ng pagmamahal ng kapwa nila lang. Subalit, kung paiiralin lamang ang pandamang pag-ibig ng Ama ang madama, walang mamamatay na damdamin sa kapwa niya at walang magiging palalong anak ang Ama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nagkaramaniyahanang, nagkaramaniyahanang, nagkaramaniyahanang. Buhay ba ang Ama? Inyong pakinggan ang mula kay Lucas. Nang maituro ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito, siya'y pumasok ng Capernaum. Do'y may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang bansa. Wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus nang malapit na sa bahay. Ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit, magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang
taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit sa aking alipin. Lumalapit at sa aking alipin. Gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus na marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagkabalik sa bahay, naharap na ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Sa bilang literal na pagbasa at pag-iisip na pagkatao, ano ang iisipin? Kagaling naman. Di pa man nakita, magaling na. Ano kaya ang taglay sadya nitong Jesus na ito? Subalit ano ang sinasalarawan sa inyo ng bahaging kwento ng kasaysayan? Ilan kaya ang katulad nitong isang sundalo na ito, isang mataas na pinuno, na kahit na mayroon siyang kapangyarihan, nag-utos siya sa mga matatanda upang mapagaling itong kanyang alipin na minamahal. Subalit nang makita itong Jesus, siya mismo ang nagsabing hindi na po karapat-dapat na kayo magtungo sa aking tahanan. Sapagkat ako, kapag sinabi ko sa aking alipin, sumusunod. Kapag sinabi ko, halika, lumalapit. Ilan kaya ang may mataas na kalalagayan at kapangyarihang taglay sa lupa na alam niya ang kanyang uutusan? Nakikilalanin niya ang kanyang dapat kilalanin. Maraming tao, ang pinangangahas ay ang kapangyarihan. Ang pinangangahas ay ang kakayahan. Sulong eka, sabihin mo lang ang pangalan ko, susunod dyan sa'yo. Sulong eka, pag sinabi mo eka ang pangalan ko, bibigyan ka eka. Subalit ano? Ano ang dapat isabuhay sa araw na ito? Maging ang isang pinakamataas ang antas na tignataglay, hindi rin inalala kung ano ang antas sa kanya. Hindi naalalang anak ng Diyos. Isang anak ng Diyos. Nang dahil sa pakiusap ng mga tao, pinakita ang kababaang loob na hindi sinabing kailangan mo pa ba akong sunduin? Kailangan mo pa ba akong pakiusapan ng ganyan? Walang niha-niho, kundi ang sinambit ay ano? Wala. Kundi tumalima, sumunod. Mga mahal ko, dalawang may kapangyarihan ang nagsasalarawan. Subalit kapwa isinuko ang kapangyarihan at hindi nalintana dahil sa pagmamahal. Ang isa, nagpasugo. Subalit nang nakita ang isinugo, hindi na nagawa pang kausapin. Nahali kayo dito. Pagalingin mo nga ito. Kundi mismo tinuran. Ako po, kapag nagpatawag, sumusunod sa akin, lumalapit sa akin. Kapag may inutusan, sumusunod sa akin. Kaya, sa narinig ng Kristo, sa pagpapakababa na hindi tinuran, aba, kailangan pagalingin mo itong alipin ko. Ako'y isang tinitingnan dito. Ako'y isang makapangyarihan ng batas na kailangan ay sundin ako. Subalit hindi gayon ang senaryong kaganapan, kundi bagkos, hindi niyo po ako kailangan ng tunguhan sapagkat
ako rin ay isang mayroong kapangyarihan na hindi lang masambit kapag tinuran ko sa tao, sumusunod, na marapat ikaw rin na may isang kapangyarihang masigit sa akin, dapat ko ring igalang at sundin. Mga mahal, ganyan ang tao. Sasalarawan kung sino pinanunundo, tulad ng mga sumundo, kailangan po ninyong puntahan sapagkat marami siyang nagawa. Nang hindi nila batid, mas maraming nagawa itong sinusundo. At hindi pa man nakikita may magagawa na sa pinanunundo. Mga mahal, kung ang bawat isa lamang ay kikilalanin ang magagawa ng Ama, ang magagawa ng isang Kristo, di mo man hayagang masilayan ang mata, di mo man hayagang mayakap ang katawan, sapagkat walang katawang katulad mo, manalig ka lamang, tulad ng isang alipin na may karamdaman. Nang dahil nagpakababa ang nagnaanyaya sa isang Jesus, nang dahil nagpakababa ang nagpasundo, hindi pa nakita ang pinanunundong may karamdaman, ibinigay na ang kagalingan sa nakitang pagpapakababa. Sa nakitang anuman ang taglay na kapangyarihan ng isang taong ito, hindi niya inalintana, hindi niya ako inutusan, hindi niya ako pinangunahan, hindi niya ako pinagsabihan, gawin mong lahat ng magagawa mo sa alipin kong ito, sapagkat nababalitaan ko ikay nagpapagaling. Kundi bakos, maliwanag na nagpakababa. Anong ibig ito? Mga mahal, kung sadyang kilala nyo lamang ang Kristo, batid ninyong di pa ninyo nakikita. Kilala na kayo? Tarok na kung ano ang laman ng puso nyo? Dama na kung ano ang kailangan ninyo? Natatarok na kung ano ang laman ng dibdib nyo? Nababasa na kung ano ang laman ng isip nyo? Kung magpapakatotoo lamang kayo, katulad ng may karamdamang ito, na isang alipin ng Romano, ng isang kapitang Romano, na hindi pa natunguhan sa tahanan, gumaling na, natuwiran. Katotohanan ng sa aking tinuran, kailangan ng kababaan, pagpapakilala na ang pagpapakababa mo'y totoo. Hindi mo inalintana kung sino kang maging kapitan ka o sino kang general o kinikilala sa iyong lugar, sa iyong bayan, kundi mas kinilala mo't ginalang ang alam mong Diyos na kaya nakakagawa ng hiwaga ay dahil siya'y anak din ng Diyos mong tinatawag. Mga mahal, marami ang nagsasabi, Panginoon ko at Diyos ko, subalit kay daling matukso at maagaw ng tukso, sapagkat pinaiiral ang pagkatao. Hindi tinuran, gawin mong lahat, sapagkat mahal na mahal ko itong aking aliping ito. Babayaran kita kung anong magagawa ko. Ibibigay ko sa iyo ang tamang kabayaran sa gagawin mo. Walang sinambit. Walang pinag-usapang kapalit, kundi ang pananalig na matapat. Siyang naging daan ng kagalingan ng kanyang alipin. Mga mahal, ano ba maibabayad niyo sa anak? Sa tinatawag na Jesus, ano ba ang maibibigay niyong kapalit ng gagawin sa inyo? Kahit sino pa kayo, kahit ano pa ang taglay mo sa mundo, kahit ikaw pang pinakamakapangyarihan at mayaman, ano nga bang maibibigay mo na kapalit sa gagawin sa iyo? Wala. Kaya ang kailangan mo lamang, huwag magmagaling, huwag magmalaki, huwag maging mayabang, kundi buong kababaan na ibigay mo ang sarili mo
at aminin mo, alam ko pong may magagawa ka, sapagkat hindi na kailangang ako'y mangunyo papa sa iyo nang dahil ikaw ay mabuti. Alam kong ako'y pagbibigyan mo. Buhay bang Ama? Pawang katotohanan ng saki tinuturan. Sino ang nasilayan ng amang mababa ang kalooban na nagapi ng kanyang karamdaman na di niya inaliw at di niya iniangat para makatahak ng mainam sa daigdig at di siya masaktan at mapahamak. Mga mahal, kailangan lamang ang pakikipagtotoo. Kailangan lamang ang katapatan. Kailangan lamang ang pagsuko. Sa unang yugto, nag-utos, naghabilin, natunguhan ng isang Jesus. Pakiusapan ng isang Jesus. Subalit nang nakita na ang pananalig at pagtitiwala na ang naganap, hindi na ang kapangyarihang taglay kung sino siyang kapitan ng mga Romano. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauuna. Ang kailangan sa mundong ibabaw, katapatan, pakikipagtotoo ng mga anak ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan. Painumin niyo siya. Ilabas mo siya sa mahangin. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Net karamaniyahanap. Net karamaniyahanap. Net karamaniyahanap. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ang paglilingkod sa Ama ay hindi mo magagawang makipagtotoo kapag ang pag-iisip mo ay pabago-bago. Kapag mismo ang sarili mo, sinasabi mong nagbago ka na, sumuko ka na, subalit hindi pa totoo. Sapagkat luluwal at luluwa ng katotohanan kung sino ka at ano ka bilang tao. Nawa ang bawat isa na naririto, masuri niyo kung anong uri ang sinasamba ninyo. Makilala niyo kung ano ang inyong sinasamba. Madaman niyo kung sino siya. Buhay bang Ama? Nawa ay huwag kayong maging sakimo makasarili na gusto niyo magsigaling, subalit ayaw niyo namang kilalanin ang ganap magpapagaling.
Paki-haplos mo nga ang kanito niya. Imasin mo yung bahagya lang, tapik-tapik lang. Alam niyo po, katulad ng Jesus, naglilingkod siya, subalit may sarili rin siyang nararamdaman sa sarili niya, di po ba? Ano po ang nararamdaman ng Jesus habang naglilingkod? Ang hirap ng mga tinatawid para sa mga pinaglilingkuran. Buhay ba ang Ama? Ano ang tinuturo ng Espiritu sa katauhan ko po kapag hindi na ipaglaban ang katotohanan? Huwag kang maging duwag, anak. Huwag mong ipakli at ipanaig ang pangtao. Huwag mong pakliin ang sa aking katotohanan at panaigin ang pagkatao nila, kundi paglaban mo ang katotohanan ko. Ganyan po ang isang Jesus. Huwag ka, anak, pumatol sa tao at makinig sa mundong ito na tinatahanan mo ngayon at pinakipamayanan mo. Paano kayong maniniwala? Hindi nyo naman nababasa yon. Subalit hindi ba maliwanag sa inyo? Hindi lahat ng naganap ay naitala sa lupa. Hindi lahat ng ginampanan ng Kristo ay naitala sa banal na aklat. Buhay ba nga, Ama? Paano nga kayo maniniwala sa tinuturan? Wala naman yung nagtuturan, hindi nyo nakikitang yaon mismo ang nangungusap. Subalit kung maliwanag ang inyong pangunawa at kayo'y nagtitiwala, ang Diyos ay hiwaga at ang Ama ay liwanag, batid nyo ang Espiritu ay kaangkop sa buhay nyo. Di ba ga, mga mahal ko? At yan ang pawang katotohanan. Kung ang patitingnan mo ay ang ginagawa mo sa kapwa mo, pagkatao ka niyan. Subalit, kung ang mga ginagawa mo ay binabaliwala mo dahil doon sa pinaglilingkuran mo, nasa espiritu ka niyan. Sapagkat hindi mo inaasahan ang ikaw ay kilalanin sa gawa. Katulad nitong isang kapitang Romano, nang dahil batid na ang Kristo ang siyang magpapagaling sa kanyang alipin. Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Bakit? Sapagkat biglang may kumislot sa kanyang katawan nang masilayan niya itong Jesus na kanyang pinasundo. At siya ang karapat-dapat na kamtin ninyo tao. Sapagkat kung tumatawag man kayong Panginoon, subalit wala kayong nararamdaman, hindi nyo makikilalang tinatawagan yung Panginoon. Subalit nang dahil naramdaman niya ang kausap niya at kaharap, mismo siyang nagturan, Ginoo, hindi po kayo karapat-dapat na magtungo sa aking tahanan, sapagkat alam niya may kasalanan din siya. Sapagkat siya ay isang kapitan. Isang kapitan na sinusunod ng batas. Ng batas ay sumusunod sa salita niya. Sa makatwid, ikaw man kung anong batas mo sa sarili mo, kung nakilala mo ang Kristo't nadama mo, ang batas sa sarili mo ipapakliin mo, ang pangingibabawin mo, ang pandamang binigay sa iyo ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya di mo titingnan o di mo susuriing kung sino ka, kundi ikaw ay magpapakababa sa nagpadama sa iyo ng kaiba. Sa palagay niyo, mga mahal ko, ituturan o sasambitin ito ng isang kapitan sa Jesus na kanyang kaharap sa oras na yaon? Kung wala siyang nadama, kung di niya nakilala ang pinasundo niya, ilan kaya
ang nagpakilala na ang Ama at Anak sa pamamagitan ng Espiritu sa Kanya bilang anak siya at minamahal. Nasusuko ang buhay niya at sasabihin niyang, hindi po ako karapat-dapat sa inyong lingkod, sapagkat ako po'y matigas pa ang loob. Tulungan niyo po akong ganap na magbago upang makilala ko ang kalooban mo at matanggap kitang lubos. Kaya nga, marami ang tumatawag ng Panginoon, Panginoon ko, at maraming magsasabing naglingkod po ako, nangaral po ako. Ilan kaya ang mapagsasabihang, umalis ka sa aking harapan, kailan may di mo ako nakilala. Sapagkat nagsasalaraw at nagpapatuto ang isang kapitan na Romano, Ginoo, hindi po kayo karapat-dapat hindi po kayo karapat-dapat magtungo sa aking tahanan. Anong ibig sabihin? Sapagkat alam niyang tatahanan ng Kristo ay hindi pa lubos na malinis. Subalit, nagtitiwala siya na sa kanyang pagpapakababa may magagawa ang Hesukristo. Na hindi lamang sa kanyang sarili, kundi maging sa kanyang alipin na may karamdaman. Sa makatwid, mga mahal ko, kung ang isa'y magpapakababa, hindi lamang siyang makikinabang, maging ang kanyang minamahal, mga minamahal niya'y makikinabang din. O tao, pag nilaya ng tinuran ko, hindi pa ito kapamilya ng isang kapitang Romano, alipin lamang na utusan. Subalit nang dahil sa pagpapakababa sa isang Jesus, nakinabang din ito. Ano pa kaya kung isa kang ama, isa kang ina, na magpapakababa sa isang Jesus na turingan? Hindi kaya't ang masyahan at magalak ay ang mga mahal mong pamilya? Samantalang ito'y alipin lamang nang dahil sa pandamat pagkilala, nakinabang maging alipin niya. Sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauna. Sumainyo ang kapayapaan. Nekarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama kay dakila niya. Naunawaan niyo po ba ang mensahe? Maliwanag po ba sa inyo? Ulitin po ba natin? At upang mabaybay ninyo kung akma ang mensahe ng Espiritu sa binasa? Nang maituro ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito, siya'y pumasok ng Capernaum. Do'y may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. Pag-aralan po ninyo ha, alipin niya na minamahal ng Romano. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya ng ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Pag nilayan po ninyo, nang dahil sa pagmamahal nitong Romanong kapitan, nag-utos siya ng mga matatanda na Hudyo. Maliwanag po, siyang may gustong tawagin ng Jesus. Pinakiusapan na siya'y puntahan. At nang mapuntahan niya yung kanyang aliping minamahal para pagalingin. Baybayin po nating mabuti nang mapuksan kayo, ano po? Nang makita nila si Jesus, taintim silang nakiusap sa kanya, siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo. Tingnan niyo po.
Humanap ng padrino. May padrino itong kapitan. Sino mga ginawang padrino? Itong mga matatanda. Nabatid niyang kapag sila ang sinugo kay Jesus ay pakikinggan. Maliwanag na siyang nag-utos. At taimtim namang nakiusap ang mga inutusan. At sinabing maliwanag, siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sapagkat hindi nila kilala itong Jesus. Mahal niya ang ating bansa. Sinabi niya sapagkat tao ang pananaw nila. Taong nababalita ang nakapagpapagaling ng marami. Kaya taong pinakikiusapan, tao ang pakikisuyo. Tao, hindi Diyos na pakikisuyo. Kaya maliwanag nilang sinalaysay. Ipinagpatayo po tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Narinig niyo bang may sinabi ang Jesus? Wala. Sapagkat hindi na kailangang magpaliwanag ang mga sumusundo. Yaon ay isang maliwanag na patotoo na ang sinusundo ay hindi tao. Subalit tao ang pakikitungo, tao ang pakikiharap, tao ang pakikipag-usap na walang narinig ang mga taong isinugo. Pagdakay sumama. Kaya't sumama sa kanila si Jesus nang malapit na siya sa bahay. Pinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at pinasabi ang ganito, malayo pa, nang malapit pa lamang. Ibig sabihin may agwat pa. Hindi pa sila nagkakaharap, subalit may nadama na. Itong nagpasundo, sapagkat nakilala niya na itong sinundo. Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Ito ang pinasabi naman kung paano ang pinakiusap na tunguhan ang kanyang alipin. Wala pa siya sa harapan niya, pinasalubong naman para ipakiusap naman na hindi na siya karapat-dapat pang tumungo sa kanilang tahanan. Sapagkat maliwanag niyang binaybay. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Bakit? Maliwanag na naroroon pa lamang sa agwat nilang pagitan, may naramdaman na ang isang Romano na kapitan. Kaya't nagpasugo ng muli na salubungin ang sinundo at huwag nang patuloyin sa tahanan. Sapagkat naramdaman na ng isang Romano kapitan na ang sinundo'y makapangyarihan. Ilan kaya kayo sa inyo? Ilan kaya ngayon, mga mahal ko, ang naririto sa inyo na may pandama ng sinuguan ninyo at nagpasugo sa inyo para kayo'y makaparito ay di tao. Ilan kaya ang makakadama na hindi pagkatao ang pagmamasid ninyo at di ganang pagkataong pagmimithi kayo, kundi ganang sa Espiritu ng Ama ko, para mayulat sa inyong tama't tumpak at matuto kayong kumilala sa di ninyo nakikita. Tulad ng isang Romano na hindi pa nakita, subalit kinilala na ang taglay na dala-dala. Ilan kaya sa inyo ang tuwirang makikipagtotoo na tao ang nakita ninyo, subalit naramdaman nyo ang tinunguhan nyo na di pagkataong humaharap sa inyo upang may maibigay din tulad sa isang alipin ng Romano sa pagpapakababa at pagtitiwala. Hinimay-himay ko at binaybay kong maliwanag sa inyo tao, naway madama ninyo ang tuwiran nito. Ni hindi rin po ako karapat-dapat humarap sa inyo, ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling ang aking alipin. Maliwanag tao, sapagkat ang nakadama
naramdaman ng sinundo ay hindi tao. Malayo pa ang agwat ni hindi pa nakikita. May naramdaman at kaya kung paanong mabilis na pinasusundo ang isang Jesus. Wala pa sa tahanan, nakadama lamang at naramdaman ang kaiba. Nagpasalubong na namang muli at pinaturan, hindi na ako karapat dapat na ako'y tunguhan nyo sapagkat ako ay di kaharapat dapat humarap pa sa inyo. O tao, ilan ang mayabang na nagsasabing, Jesus, nasa akin ako! Nasa akin akong pananampalataya. Nasa iyo akong tumatawag sa iyo, ngunit di mo maramdaman mahal ko. Kung ganang si Conching, hindi mahihimay-himay ito sa inyo. Kung ganang pagkatao'y walang may sisiwalat sa inyo. Kung ganang katauhan, walang mababaybay sa inyo tao. Ganang di nyo nakikita, may agwat at puwang. Kung sa puso nyo'y may naramdaman, kikilos at kikilos ang pandamang yaon upang masabi nyong, Panginoon ko at Diyos ko, hindi ako karapat dapat sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ako'y gagaling na. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Sapagkat kung may pandama kayo, masasabi nyo rin yan sa sarili nyo. Hindi na po ako karapat dapat pang haplusin mo, Apo Conching, sapagkat sapat na po ang nadama ko ang Kristo sa buhay ko! Sapagkat sapat na po ang naramdaman kong iniibig ako nang naglilingkod sa dakong ito. At wala pang sinambit sa inyo, sapagkat wala pang sinabi ang Apo Conching nyo. Kung nagtiwala at nagpakababa kayo, may gumaling na rin sa inyo. Nekarameneyahanam! 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 Sapagkat kaya nga't isinugo ang aking espiritu sa lupa. May nagpasugo at may nagtawag. May tumawag at nagtatawag. Yaon kayong lahat na minamahal. Sa pagtawag ninyo sa Ama, upang makilala niyo siya, ibinabang tuwiran ng Espiritong magpapadama sa inyo sa pangalang Jesus na taglay. Kung magpapakatotoo kayo, mararamdaman niyo ito. At do'y masasambit niyo rin sa ganang inyong sarili, Panginoon kong Hesukristo, hindi ako karapat dapat tunguhan mo. Sapagkat ako'y nagkasala sa iyo at makasalanan akong tao. Subalit sa isang salita mo lamang, ay gagaling ako at mga mahal sa buhay ko. Pawang katotohanan ang tinuran ko. Kailan niyo ako makikilala tao? Nagmamasid kayo, mulat na mulat ang mata niyo, subalit ang diwa niyo'y di mulat sa katotohanan. Nakikinig kayo, malakas ang pandinig niyo, subalit sa panawagan ko'y wala kayong pakiramdam. Nagtuturan ako, nagwiwika ako, sumasambit ako, ngunit di marinig ng isip at damdamin ninyo. Sapagkat di nyo pa ako nadaramang totoo. Yan ang pawang katotohanan. Kaya't mapapalad ang nakakadama at di alintana ang kung sino siya, kundi nagpurit na galaksya. Ama'y kinilala ng kanyang puso at ang isip niya'y tumanggap sa Jesus na pangalan.
Kaya di na kailangan pang 10 beses kang bendisyonan. 10 beses kang marapating haplusin. Kung tapat ka lamang nilalang, sa salita ko lamang ay ikaw ay magaling. Sapagkat kung ganang kunchi, hindi ito masasambit sa inyong harapan. Sapagkat kung totoo kayong may Panginoon sa puso nyo'y nararamdaman, may pagmamahal kayo't di matigas ang kalooban. Maliwanag ang isipan ninyong taglay na pangunawa ay nakamtan, sapagkat batid nyo, Diyos Ama ko'y buhay. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal, na sa araw na ito'y naganap sa aking lingkod na si Constancia. Nawala kayong kamalayan. O tao, magpakatotoo lamang kayo. Ang makatotohanang nakikipagtotoo sa inyo'y may magagawa sa buhay niyo. Sapagkat ako'y isang tao nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din ako sa aking mga kawal. Kapag ako'y nagsabi, humayo ka, siya'y humahayo. Lumapit ka, siya'y lumalapit. Kaya't nalugod ang isang Jesus sa kanyang pagpapakababa. Bilang hindi pa man siya nakita, naniwala at naging ganap ang pagtitiwala. Kaya't tinurang maliwanag. Namangha si Jesus sa kanyang narinig. Kahit sa Israel ay hindi ko narinig at nakitang ganitong pananampalataya. Kaya't humayo kayo, magaling ng alipin niya. O tao, sino ang magiging sinungaling sa harapan? Kung ako'y tutularan ni Constancia, saan niya hinugot ang tinuran niya? At kung siya na may magmamagaling sa inyo para sambitin ito, sinong nagturo sa kanya? At kung siya naman ay maglalakas loob para ito itop din, anong dahilan? Magnilay, magbulay, magtanto kayo na tuwiran. Ang kabanalan ay tinutupad ng nagpapakabanal. At banal ang pinagmulan ng banal na paglalahad. Subalit, ang pangsanlibutang kalahatan at pag-uulat, pang tao na nilalang. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ito po ang pagbasa sa araw na ito. Kaya kung naunawaan ninyo, nawawaan yung ganap ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa makatwid. Ikaw ba'y nagtitiwala? Ikaw ba'y naniniwala
Kahit di mo nakikita ang isang Jesus, maniwala ka lang sa kanyang magagawa, ika'y tatanggap ng kanyang hiwaga. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Purihin, purihin, purihin niya siya. Kapag ikaw ay isang lingkod, at pinatibay ng Diyos ang iyong isip at damdamin, ang gagawin mo ay unahin siya. At kapag inuna mo naman siya, hindi kanya pababayaan. Tulad po ng kapitan na ito, inuna niya ang pagtitiwala para makinabang ang kanyang alipin na minamahal. Sa makatwid, kayo, ina, magulang, kayo ng mga anak nyo. Kayo, anak kayo ng magulang nyo. Kung kapwa magtitiwala kayo, dadagdagan ninyo ang pananalig nyo. Hindi na kailangan po ang maraming haplos at marami pang gamot-gamot. Kahit nasa malayo, mapapagaling. Buhay ba ang Ama? May kwento po ako sa inyo na hindi ako makali kanina pa. Ako po kasi ayoko nagmamagaling sa inyong harapan sapagkat sige, magaling ka na, magaling ka na, magaling. Subalit hinihingi ng pagkakataon na hindi po sinasadya itong istorya ngayon na mabuting balita ay nakaangkop sa buhay ko. Kagabi po, tumawag ang aking anak sa atin niya, umiiyak. Ayaw nilang paalam sa akin, ayaw niyang parinig sa akin na masakit daw ang sikmura. Subalit, naramdaman ko po na ang kapatid niya kausap niya. Nasa maghapon na may ginampanan ka. Kaya, pagpaumanhin niyo mga kapatid kong nasa ibang bansa, kung hindi ko po kayo natugunan, nasagot sa inyong mga text, sapagkat may mga ginampanan naman po ako. Sandali akong nagbilang binigay sa pagkatao dahil kami lang ng aking kabiyak ng puso't apong natira sa kanilang tahanan. Kaya panandalian na oras ay binigay naman yung para sa sarili na sinabi ko sa apo ko, Apo, wala ang daddy at mami mo, nag-aliw sila sa mga aalis na aking mga pamangkin. Ang anak kong lalaki, pinagbigyan ng bayaw niya dahil aalis na. Ang anak ko namang babae at yung asawa ng anak kong lalaki, pinagbigyan naman itong pamangkin ko mismo na sinama nila, nagbanding sila. Kaya ang natira, kami lang 3. Dahil po kasama apo ko, hindi sila magiging enjoy na mag-uusap. Dahil silang 3 magbabarkada na magkakasunod na edad, magkakalayo po. Kaya nagparaya bilang isang magulang at ang panganay naman ay birthday po ng biyanan, kaya wala pa sila. Sa makatwid kami lang 3 talaga. Subalit, hanggang hapon, hanggang gumabi na, wala pa rin sila. At nang gabi, nang dumating na sila, isa naman tawag ang narinig ko. Tingnan niyo po, pag-aralan niyo, umaliw ang mga anak ko at ako'y nagparaya. Subalit, ang pasalubong sa akin ay masakit ang sikmura ng anak ko na hindi niya sinasabi. Pumapasok siya. Kahit na may nararamdaman sapagkat ayaw umabsent sa pinapasukan niya bilang pag-OJT. Na hindi niya na kaya kagabi, gusto niya na magpasundo, subalit naalala niya mayroon silang parang tinatawag na nalimutan ko po, ayaw bahagi sa akin na pupunta siya.
8 po yun, Mama, titising ko na po. Pero umiiyak. Kung hindi mo kaya, pasusundo na. Sabi ko sa ama, payapain mo isip ko. 2 pong nag-aagaw sa akin, lungkot. Aalis ang pamangking ko. Marami akong pinakibakahan nung nakaraang linggo. Ang problema ng may problema. Na hindi lang basta. Subalit, dahil kapamilya ko, apektado ka dapat. Dahil mahal mo sila. Hanggang nag-aagaw po. Talagang inaagaw, nakibaka ako ng gusto. Kaya puro panalangin po ang ginawa ko. Inaagaw ako ng damdamin ko na aalis ang pamangkin ko, na siya na lamang po yung kaugnay ko para sa kapatid ko na nawala na, namatay. Parang nagiging masentimiento ako, naagaw. At eto, tatawagan ka pa yung anak mo. Ganon. Kaya sabi ko, Panginoon, alam kong nariyan ka, hindi mo ako pababayaan. Kung ako man po ay binibilang mong tao ngayon, para maramdaman ko ang mahirap pala pag nagbilang tao ka, huwag mong panaigin ang pagkatao ko at panaigin mo pa rin ang espiritu mo. Hanggang mag-aalauna po, naghintay ako para ang anak ko kung sabihing sunduin, pasusundo ko po. Subalit, salamat sa Ama, hanggang mag-umaga na sabi ko, Panginoon, patulugin niyo po ako para mapayapa ang isip ko. Hindi ko maalala ang kapamangkin kong aalis, na kung ano magiging buhay niya doon. Hindi ko maalala ang anak ko. Pinahimbing naman po ako ng Panginoon. At doon naman sa kapitbahay nila ay may okasyon na napakaingay. Nagiinuman, sige, tawanan. Ganun. Salamat sa Ama. Pinakilos niya yung kamay ko at sinabi, pamyamya kay wala nang mga yan, tahimik na. Puri ng Ama, pamyamya po'y nag-aalisa na sila lahat. Pagkatapos nilang nagbati ng happy birthday, isa-isa nang narinig ko po yung mga motor ay nag-aalisa na hanggang sa matahimik na. Napakabuti ng Ama. Hanggang sa, yun na nga po, sa umaga, kung mag-umaga na, may pumunta na nagnimisahe naman. May tumawag, nagnimisahe po ang espiritu sa pamilya ko. Ganun po. Kaya hindi ako nakasagot mula kahapon hanggang kanina po. Paumanhin, mga kapatid kong minamahal sa ibang bansa. Pero hindi ko po sinadya sapagkat wala akong oras, wala akong sa konsentrasyon doon sa inyo. Sapagkat ang konsentrasyon ko po ay pagdating ko, yung pamangkin ko naman ang kinausap ng espiritu hanggang sa kanina po, kaya na-late. At ito nga po, kung kailan ako ilalabas na dito, tsaka tumawag ang anak ko na pasundo na. Kung magbibilang tao po ako, hindi ko kayo unahin, sasama ko. Subalit sinabi ko sa Panginoon, hindi ako magpapagaling, kundi siya. Maglilingkod ako sa inyo, bahala siya sa anak ko. Kaya salamat po at pinuspos naman ako ng espiritu. At yan po ang nakapagpapagalak sa akin. At nagtitiwala ako sa Ama, darating ang anak ko masaya. Bagamat sinundo nila, at habang nakikibaka naman po ako dun sa anak ko na yun, ito naman pong anak kong kasama kong nagpasaya sa pinsan niya. Kaya umuwi silang mag-asawa para libangin yung magbanding sila. Tubig na tubig po ang dumi. Ilang beses mag-CR na nanlalata na. Sabi ko, anak, kaya mo pa ba? Gusto mo ba ng dextrose? Hindi po, ma. Kaya ko po ito. Sige ka ako, anak, kuha mo ng ganito, ganito. Painumin mo. At kanina po, ayun, purihin ng Ama. Siya na po sumundo sa kapatid niya. Boy bang Ama? Sapagkat nagtitiwala po ako sa Ama ng kabutihan at kadakilaan niya, kaya ako nakapaglilingkod sa inyo, ay hindi ako ang may gusto. Kaya kung ano po ang tinatanggap ko sa Diyos, kaya kami nakapaglilingkod, kung kayo rin makikipagtotoo, makakamtan din po ninyo. At eto po,
Kanina puro luha. Dahil mahal na mahal ko po pamangkin ko eh. Sapagkat bata pa sila, sa akin sila malapit. Hanggang na maglingkod ako, sa akin ang daingan niya, at ngayon lalayo siya. Di po ba masakit yun? Sa mga wala pong kwenta yung pamangkin siguro at hindi nila minamahal, baliwala sa kanila. Pero dahil ako po mapagmahal talaga ako ng pamangkin ko, lahat sila mahal ko. Kaya sinakripisyo ko yung sarili ko noong panahon na yun eh. Pero hindi ko na po kailangan baybayin pa. Sapagkat yung makakaunawa sa akin, yung mga mapagmahal ng pamangkin. Yung mapagmahal sa kapatid. Pero yung mga hindi mapagmahal ng kapatid at hindi mapagmahal ng pamangkin, hindi po nila maunawaan ang nararamdaman ko. Buhay ba ang Ama? Pero ako po hindi showing magmahal. Hindi ako katulad ng ibang yakap-yakap, lambing-lambing, pero saan ka naman walang ginagawa? Yakap lang. Ang gusto po ng Panginoon eh, kahit hindi mo siya nayayakap yung kapwa mo, kahit hindi mo na nahahagkan, kahit hindi mo nakakausap, may nagagawa ka sa Kanya. Yun po ang gusto ng Diyos. May ginagawa ka sa kapwa mo, patotoong mahal mo siya. Buhay ba ang Diyos? Eh ano po ang nagawa niyo sa kapwa niyo kung wala kayong sinakripisyo? Kung puro salita lang, mahal kita. Subalit wala kayong sinasakripisyo. Dahil, ba't ako magpapakahirap, ba't ako magpapakasakit? Di po ba? Kaya sa makatid, sige po, ilabas po ninyo. Wala namang magagawa sa yung sa haplos eh, sa salita meron. Buhay ba ang Ama? Kaya, yung mga pinagsama-sama ng Diyos na mapagmahal ng pamangkin, nagkakaintindihan, nagkakaunawaan. Yung mapagmahal ng mga kapatid, mapagmahal ng magulang, mapagmahal ng mga hipag, mapagmahal ng mga kaibigan, nagkakaintindihan. Subalit yung mga walang hiya, ayaw magmahal at gusto nila sila lang mahalin, hindi ka maintindihan. Pagtatawanan ka pa, corny eka. Buhay ba ang Ama? Kaarte. Pero hindi nila alam, sino bang higit na nakakakilala sa'yo? Tatulad nitong si Kapitan. Sapagkat di pa man siya nakita nitong Jesus, kapwa hindi pa sila nagkapanagpo, kapwa may ginawa na. Buhay ba ang Ama? Itong Romano Kapitan, hindi pa nakitang nasilayan ng harapan ng Jesus, may sinabi na, hindi po kayo karapat-dapat. Pakisabi niyo po sa kanya, hindi siya karapat-dapat na ako'y tunguhan sa aking tahanan. Na ako'y kanyang makaharap. At ito namang Jesus, maliwanag na tinuran, hindi manakita. Pinagaling na yung gustong pagalingin ng Romano. Buhay bang Ama? Sa makatwid! Kung kayo ay totoo, hindi man ninyo nakikita ang Ama at hindi nyo nakita kung sino binaba niya sa inyo, kung parehas kayo iisa, parehas na may magagawa ang bawat isa sa inyo. Ang Espiritu'y may magagawa sa inyo, kayo'y may magagawa rin sa Ama. Ano yaon? Yung magtiwala kayong ganap sa pangalang Jesus. Buhay ba ang Ama? Maliwanag po ba sa inyo, mga mahal? Kaya yung totoong nagmamahalan at totoong nagmamahal, hindi man nagpapanagpo, may ginagawa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi na kailangang magkaharap muna kayo para may magawa kayo sa isa't isa. Kundi kahit magkalayo kayo at hindi kayo nagkikita, kung ang pag-ibig ay naroroon sa inyo, kapwa may magagawa kayo, mga mahal ko. Kaya ang Ama'y may ginagawa sa inyo at dapat kayo ring minamahal, may magawa rin sa Kanya. Ano yon? Kung paano kayo'y naliw at inaaliw, dapat siya rin aliwin ninyo. Buhay ba ang Ama? Ganang kunching muli, hindi maiuulat yan. Kaya suriin ninyo kung lumilisan ang Espiritu. Sapagkat ang Espiritu'y nananahan at tahanan ng inyong katauhan
Kung kayo'y makikipagtotoo, pananahanan kayo. O tao, mahal ko kayo. Kaya't dagdagan mo pa, anak. At sinisigurado ko sa'yo, malapit ang anibersaryo at may pagdiriwang na anibersaryo at pagdiriwang na kaarawan din ni Constancia. Kaya't 2 regalong kakamti ninyo. Kaya't kung makikipagtotoo kayo, ang ginamit sa inyo at di nyo nakikitang gumagamit, may magagawa sa inyo. O tao, katulad ng Jesus na binaba ng Ama, na ginamit para sa mga anak, hindi man nakita ang Ama, may ginawa ang anak upang patotohanang may magagawa ang Ama. O tao, pagarian kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Hindi ako nagagalit, ngunit kailangan kong magsumigaw upang kayo'y makaunawa. At ang pagsigaw ng aking salita, simbolo ng pag-ibig ko, pagmamahal na tapat. Hindi para kayo'y kagalitan at kayo'y ipahamak. Kundi kayo ay kayo-kayo nga na marapat magliwanag ang diwa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't maliwanag, sunduin ninyo ang kapatid nyo at kayo'y gagamitin. At ako naman ay gagamit sa kapatid nyong ito bilang si Conching, na kung papaano lahat ay ginagamit lamang kung pagagamit kayong totoo, kapwa may magagawa kayo sa kapwa nyo. Pagarian kayo, mga mahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat sa Ama. Maliwanag po ang katotohanan, ano? Ano pa po ang karagdagan na minimisahe ukol sa banal na aklat, sa mabuting balita? Anak, pag-aralan mo ang 2 pagpapasugo. Ang isang paanyaya at isang pagpabatid na hindi ako karapat-dapat. Inanyayahan ng Jesus at ng madama, sinabing hindi ako karapat-dapat. Sa makatwid, kung kayo'y nakakilalang ganap, makasusuko kayong ganap. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya sa pagbibigay, mayroong kang kakamtang kagalakan sa paghahari ng Ama at paghahari ng Kristo. Kapag dalawa tinanggap nyo, talaga, grasya ito. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Bakit po? Pag-aralan po ninyo. Ang alipin ang nangangailangan, subalit ang kapitan ang nagpasugo. Ang sinugo ay Jesus at inutusan. Ganyan po ang Ama. Marami siyang sinusugo sa lupa para magpaabot ng mabuting balita, para magpakita ng hiwaga. Kung tatanggapin yung tao sa lupa, pakikita ng Ama ang kanyang kadakilaan. Bagamat di nyo siya nakikita, ngunit kung mararamdaman nyo sa mga sinusugo niya, makikilala nyo siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat walang maglilingkod sa inyo kung wala ring nakadama sa kaniya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Kulang po ba ang timpla? Matabang po ba o
katamtaman? Matabang po ba? O tamang-tama ang lasa? Mga mahal, kung hindi matabang ang panlasa nyo at tamang-tama angkop na angkop sa inyong kalooban, nasyahan lahat kayo! Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat, sulong, pag kumain ka't matabang sa asin, sa alat, masarap ba? Pag sumobra sa alat, masarap ba? Kaya dapat ay tamang-tama lamang. Naging tama ang pagsugo nitong kapitan sa mga pinakiusapan. Sumunod, tumalima. Ang mga sinugo ng Ama dito sa lupa na mga inaatasan niya at inuutusan bilang mga propeta, nakikiusap sa Ama para mailahad ang tama at para kayo ay mabigyan. Pinakikilala ang Ama. Pag-aralan ninyo. Ang mga sinugo ng kapitan, sinabi sa isang Jesus, karapat dapat po ninyo siyang tunguhan sapagkat maganda pong ginagawa niya sa ating bansa. Siya po'y nagpagawa ng isang sinagoga. Alin ba sinagoga sa buhay nyo? Sino ba sinagoga ng buhay nyo? Sino ba ang dapat maging buhay ninyo? Mga mahal, kay buti ng Ama. Ang dami niyang pinadadala sa tao. Ang dami niyang ginagamit sa mga tao para magpakilalang lubos siya hanggang ibaba na itong isang Jesus. Isang Jesus na nagngangalang Jesus. Sa wakas, nakilala rin ng mga tataas. Kaya't nang makilala at nadama, siya mismo'y sumuko at nagsabing hindi siya karapat-dapat na tunguhan ng isang Jesus. Buhay bang Ama? Mga mahal, kaya naman, nang dahil napakabuti ng Ama at hindi na kailangang magsalita ka pa ng marami pa, siya mismo ang nagsabing sa pananalig mo, magaling nang alipin mo. Pati siya'y gumaling na rin sapagkat nakilala at nadama ang tunay na magpapagaling. Ano ang gumaling sa kanila? Nasa bingit eka ng kamatayan ang alipin sa makatwid. Nasa bingit ka man ng kamatayan at may tapat na magtitiwala, ikaw na hindi mo nakikilala ang Jesus, ikaw na nagpakilala sa Jesus, at ikaw na nagtibay, yung nasa bingit ng kamatayan, matutubos mo pala. Buhay ba, Ama? Mga mahal, kaya kung totoo kayong nagmamahal, ang pagmamahal niyo ay may gagawin sa kapwa niyo, hindi sa salita lamang. Buhay bang Ama? Hindi sa salita lamang, kundi sa gawa. At yan ang pawang katotohanan. Sa gawa, hindi sa salita. Sapagkat nagpakatotoo ang isang Romano. Gaano man ang kapangyarihan niya, sino man siya, hindi niya sinabi, ba kailangan sumunod ka sa akin? Sapagkat ako kapag sinabi ko sa tao, sumusunod sa akin. Sapagkat hindi niya kinilalang tao ang pinasundo niya, nakilala niyang Diyos na may magagawa sa kanya. Buhay ba, Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kaya't kung kinikilala niyo lang ang magagawa ng isang Jesus sa buhay niyo, hindi niyo man nasisilayan ang Espiritong sumasa inyo, may magagawa sa inyo tao. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya mapapalad kayo sa iba't ibang dako, sa iba't ibang bansa na malayo sa lugar na ito, na nakikinabang sa salita lamang kayo'y nagtiwala, sa pangusap lamang kayo'y nakatanggap, kaya kayo'y nagalak, kayo'y nagliwanag, at nadama ang gala. Sumayin niyo ang pagpapala, pagharian, kayong lubos. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama.
Galingan mo, ha? Sabi mo nga, Ave, Maria, Purisima. Ilang taong ka na? Tumayo ka nga. Mapalad ka, di nabigla. Sige po. Di ba yan ang paggagamot mo? Buhay ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Na walang pinagkaiba. Halimbawa, gusto ng Ama hanguin kayo sa hirap, may sinusugo siya sa inyo, may pinatutungo siya sa inyo para mapadama ang pagpapahalaga niya sa inyo, para madama ang pagmamahal niya. Hindi ba yung sumusunod, yung naniniwala at tumatanggap ay napapadama sa kanya? At yung hindi at lumalaban, hindi makapaniwala, napatotohanan ba? Hindi. Yan ang pawang katotohanan. Para mapatotohanan totoo ang salita ng Ama, maniwala ka muna. Magtiwala ka muna, sapagkat kung hindi, hindi mapapatotohanan sa'yo. Buhay bang Ama? At kapag napatotohanan sa'yo, hindi mo man siya nakikita, di nag-aalinlangan ka, magagalak ka, masisiyahan ka, sapagkat di nag-aalinlangan ka sa magagawa niyang imposible sa iyo. Buhay bang Ama? At yan ang pawang katotohanan. Suguin man ba ng Ama laksa-laksang bilang sa inyo? Subalit hindi nyo nadarama yung mga isinusugo sa inyo. Hindi nyo nakikilala yung pahatid niya sa inyo. Kung anong ginagawa niya at pinagagawa sa inyo. Mararamdaman nyo ba siyang buhay? Makikilala nyo ba siyang mahiwaga? Maniniwala ba kayong mahiwaga siya kung walang nangyayari sa inyo? Yan ang tao. Kailangan may hiwaga muna bago maniwala. Subalit ang tinura ng Ama, matulad ka sa isang kapitan. Wala pa siyang nagagawa sa kanyang alipin na niwala na sa sinundo. Buhay bang Ama? Kapagkat alam niya sa isang salita, may magagawa. Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo ng katotohanan, sumibol sa inyong liwanag na di mamamatay, at mawawaan ninyo ang aking tinuran. Maramdaman ninyo, may Diyos Ama kayong buhay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay po ba ang Diyos? Ay buti ng Ama kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan pa man, pataong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, maggulay sa aking tinuran. Bawat araw may gagawin ang amang mahiwaga. Mapagpala at di nawawala ang kanyang mga salita. Ikaw na anak niyang totoo sa kanya, magtiwala kang di man nakikita. Siya ay may magagawa sa iyong buhay dito sa lupa. Yamang ikaw ay kanyang binuhay, bilang ika'y anak lamang. Katauhan mong tinataglay, batid niyang lahat kung ano ang laman ng iyong isipang nagninilay. Kaya't damdamin mo'y natatarok din naman. Kaya't halina, halina kayo, namnamin nyo aking tinuran. Bulay-bulayin nyo bawat aral, nang kayo'y masiyahan. Masisiyahan kayo bawat araw, sa buong magdamag kayo'y magigising. Ngunit kayo kung nananalangin, mararamdaman nyong Ama'y nagbabantay. Halina kayo mga minamahal, magnilay at maggulay. Kung ang gagawin nyo lamang, yaong sa inyo'y kasiyahan. Anong nagawa nyo sa kapwa nyo, kung di gagawin nyo ang di kasiya-siya? Sa gagawin mong sakripisyo, kung ang damdamin mo, pinananaig mo, kaya't upang mapatotohanan na ika'y anak nga ng Ama. Sa ginagawa mo, kapwa mo ang nasisiyahan. Hindi lamang ang sarili mo siyang iyong binibigyang kagalakan, kundi kahit ikaw, kung minsa'y mahirapan, makapagpagalak ka lang ng kapwa mo, pagkat ang Ama ang magbibigay ng ganti sa ginagawa mo. Kung mabuti, pawang mabuti rin ang gaganti niya sa iyo. Kung tama at tumpak sa gawa, walang hindi makakaunawa. Kahit ikaw ay mahirap umunawa, kapag may liwanag, ika'y mabubuksan. Kaya halina mga minamahal, magtanto na tuwiran. Damhin nyo sa kalooban, Amang gumagawa ng kaparaanan. Sa lahat ng sandali sa inyong mga buhay na pinahiram, upang kayong lahat makapagturan. O dakilang Ama, ikaw nga ay buhay. Buhay ba ang Diyos? Mahirap niyong maunawaan ang mga sinasambit sa harapan kayong mga wala pang pangunawat ngayon lamang. Pagkatapos hindi ka pa marunong magsimba, hindi ka man simisimba't abalang-abala ka sa buhay mo, abalang-abala ka sa pansanlibutan, kaya wala kang mararamdaman, maunawaan. Subalit kung mayroon na, pag uwi mo, masaya ang puso mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Kumusta na, Christian? Tumayo ka nga, Christian. Masaya ka bang nandyan ang nanay mo? Gusto mo bang wala siya sa tabi mo? Oh, sabi ko sa'yo, ayaw niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya po,
natawa ako sa apo ko eh. Kasi po sabi ng lolo niya, ba, Eka, ano ba Eka, hanggang ngayon, wala pa sila, gabi-gabi. Nako, sabi niya sa akin, Mama, tatawagan ko si Mami. Sabi niya, wag na ako, pauwi na sila. Basta Alam niyo po, pagkahawak sa cellphone, kung ano sinabi, alam niyo po, tumawa ako ng palihim. Sabi ko, Diyos ko, batang ito, kadaldal. Sabi ko, alam niyo po, sabi, Mami, si Lolo galit na sa inyo. Sabi niya. Huy, sabi ko, wag mo sasabihin niyo. Mami, kasi Eka, gabi na wala pa kayo. Tingnan niyo po, hindi man niya kausap yung lolo. Wala siyang kausap ha. Kala ko nakatahimik siyang nakaupo doon sa owner. At nanahimik eh. Aba, kasi po, ay sabihin mo nga Eka sa anak mo, buksan na yung gate. Sabi, para Eka, pag umuulan po kasi, pauwi kami. Sabi niya, anak ko, Eka, wala pa. Ay, sabi ko, Panginoon, pumikit po, Panginoon, nandun na po ba'y anak ko? Nako, wala pa. Patay. Sabi ko, mapapagalitan. Ba't po napapagalitan? Pagbabigay nga pagbibigay. Pag sinabi ko naman po, saan ba sila nagpunta? Ay, Eka. Ganun. Yun. Dahil sa pagbibigay, pati manok, patay. Buhay ba ang Diyos? Pagdating, mama naman, paano ka kung hindi mamamatay ang manok mo? Kasi kakoy ayaw ko, kaya patay ang manok. Sabi ko. Sabi na, hindi naman po ako, binagbigyan ko lang, sabi niya, hindi naman po kami sumugal hindi naman po kami tumaya gusto lang namin yung award Pati manok ako, may award. Wala po akong alam dun Sabi, tingnan niyo po kay buti ng ama. Alada po kasi siya mga Texas nakiusap nga po siyempre, pagbibigay, ginabi nga, wala pa. Siyempre po umuulan, Hindi pa kayo uuwi. Hindi pa po tapos. Naka! Walang mangyayari. Sabi ko, walang mangyayari. Pagdating. Nanalo na po sana tapos bigla po kang ginanon tinuka dito. Patay! Kako yung oras na yun sabi ko, ay naku, kako manok ka. Sabi manok. Sabi, yun. Tapos kanina po kinausap ako ng aming manugang. Sabi, sensya na po, napagalitan pa yung anak ninyo. Ako may kasalanan. Pagbibigay. Buhay ba ang Diyos? Ano po, ba't kinuwento? Dalawang uri ang pagbibigay. Ano? Itong Romano, nakakala nyo po, chismis yan. Kwento po yan na mayroong magandang aral. Itong nagbigay sa pansanlibutan, lumbay, sapagkat patay ang nilaban. Yung pagbibigay sa mabuti, nakinabang, buhay. Buhay ba ang Diyos? Mamahal, ganyan ang Ama. Kapag mali ang pagbibigay, walang galak. Pag totoo pagbibigay, may galak. Kaya sa inyong lahat, pagbigyan ninyo kung makakabuti. Magbigay kayo kung makakabuti. Subalit kung makakasama, huwag. Sapagkat di lahat ng pagbibigay ay tama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Bakit po tinuran? Bakit nagtogit kang muli? Pagbibigay lang po. Kaya po ako'y nagtongit muli. Pagbibigay sa mali. Gusto mo rin yan. Kaya mo ginawa yon, pero hindi pagbibigay yon. Buhay ba ang Ama? Bakit Teka ka muna. Pagbibigay. Haplusin muna. Pagbigyan. Humihinga. Nako. Katagal mo ng ganyan. Ngayon ka lang nahirapan. Alam ko nga, taon na nga yan Kaya sabi ko, katagal mo ng ganyan. Pero narinig mo ba yung mensahe?
Yung nakasabingit ng kamatayan, di pa man dinalaw, nabuhay. Gumaling. Eh, ikaw nga, hinaplos ka pa eh. Salamat ka. Buhay ba, Ama? Sa makatwid. Inumin nga. Pagbibigay. Pagbigyan. Buhay ba, Ama? Aming namahal. Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Kaya kayo pong lahat, ano ang gusto ng Ama? Kapag ikaw ay inatasan niya, inutusan ka ng mabuti, sumunod ka sa mabuti. Pag pinagsabihan ka ng mabuti, makinig ka sa mabuti. Subalit, kapag sinabihan ka ng hindi mabuti, huwag ka susunod sa hindi mabuti. Sapagkat kapag sumunod ka sa hindi mabuti, pares kayong hindi bubuti. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal ko, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang lahat ng kaganapan ay may angkop na bahaging kwento, subalit mayroong nagiging aral at mayroong nagiging hindi nagiging mabuting aral. Kaya kayo pong lahat, anong napulot niyo sa mabuting aral? Magtiwala ka sa hindi mo nakikita. Damhin mo yung hindi mo kinikita. Kinikita. Mali po yun. Damhin mo yung hindi mo nakikita. Yan. Mga mahal ko, kung lahat lang ng tao ay madarama ang hindi nakikita at magtitiwala sa hindi nakikita, may madarama sa hindi nakikita. Buhay bang Ama? Kaya kayong lahat, pagpalain, kayong ganap. Bakit po? May bayad ba kayo? Binayaran ba? Ang naglilingkod sa inyo? Sa makatwid. Kahit yung nagpasugo, hindi nagpadala na bayad sa Jesus. Tama po ba? Kahit yung mga sinugo, walang ibinigay doon sa sinusugo. Para pagalingin ang may sakit. Sa makatwid, binigay ng libre, pinamamahagi ng libre. Kung libre niyong tatanggapin at bukas sa puso niyong pakikinabangan, kayo ay masisiyahan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, magkaiba ang libre sa may bayad. Kapag may bayad, dapat panghinayangan mo. May bayad eh. Eh, pag walang bayad, panghinayangan mo ba? Ba, hindi. Dalawang klase po. Kung ang binigay na libre na buhay mo na hindi mo binayaran, pahalagahan mo rin. Subalit kung yung binigay na libre sa'yo, na maraming pera, pag hindi mo pinahalagahan din yan, mawawala lahat yan. Kaya, lahat ng libreng binigay sa'yo, dapat mo ring mahalin. Lahat ng hindi libre, dapat mo ring pahalagahan. Sapagkat kung lagi kang magbabayad, sayang na sayang. Sayang na sayang. At kung libre naman, at babaliwalaan mo rin, baka wala nang manlibre sa'yo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya may bayad at libre, parehas mong pahalagahan. Parehas mong mahalin. Sapagkat yung nanglilibre sa'yo, kaya ka nililibre, minamahal ka. At yung wala ring bayad na tinatawag, kaya binigay sa'yo ng libre, mahal na mahal ka nga. At yung may bayad, kaya mo pang hihinayangan, sa kakabayad mo, mawawala na yung pera mo. Sa libre naman, pag hindi ka nagpakabuti, baka maghinawa sa'yo, hindi ka na malibre. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, mayroon po bang natutunan? Kumusta po? Uwi na po kayo. O, sige po. Pagarian po kayo. Tagasaan po kayo. Nako. Komplikasyon na yan. Kambaon. Sige po. Yan, ang hindi libre. Ano? Ano po ang hindi libre sa tao? Tandaan mo, walang libre sa sakit. Lahat ng tao magkakasakit. May iba ang Diyos. Ano ang hindi ligtas?
Ano ang hindi ligtas? Ang tao sa mga pinagdaraanan. Subalit, sino magliligtas? Abay, kilalanin nyo ang tagapagligtas nyo at hindi kayo maliligtas sa galak, ginhawa at sarap, sapagkat siya ang magbibigay ng kalayaan sa inyong ganap. May natutunan po ba? Kung wala po, may bukas pa. Kung may natutunan naman, may bukas pa rin. Sapagkat ang bukas ay walang katapusan, huwag mo nga alisin sa isip at damdamin mo. Bukas hindi mo alam, may problema ka ngayon, pinalaya ka bukas. Pinalaya ka mamaya, at bukas ay masayang-masaya ka na. May sakit ka ngayon, di mo alam, mamaya gumaling ka, bukas magaling ka na. Kaya laging ang bukas ay may magagawa kanino man. Hindi mo alam, wala kang pera ngayon, bukas kadami mong pera. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Hindi mo alam, ngayon ay pinutaktik ka. Pinutaktik ka. Nako, mula pa nung Lunes, pinutakti na ako ng mga dinadala ko. Bukas, malaya ka na. Ganon ang Ama. May bukas pa. Kaya lagi niyong tatandaan, ang bukas niya ay hindi nawawala, hindi mamamatay, at hindi magkakabula ang kanyang salita na sa tuwinay may bukas pa, umasa ka, lumaban ka, sa kapagkat ikay magtatagumpay. Sa inyo po lahat, may kulang po ba? Kung may kulang po, kayo nang magpuno. Buhay ba, Ama? Buhay po ba ang Diyos? Halika na kayo, mga kapatid kong mahal. At kaya po, Kuncheng, ba't tinatawag mo yung mga kapatid mong mahal? Ay, ayaw nyo po bang mahal kayo? Kung ayaw nyo mahal kayo, umuwi na kayo. Buhay bang Ama? Alin na kayo, mga manamahal na magbebendisyon? Gamitin ninyo ang inyong kamay. Ay, may awit. Di po. Magbebendisyon ang dalawa katao. Ano po? Patatlo si Apo Kuncheng.